Magandang araw mga ka-opangs! Atin pong tunghayan ang ika-4 na kabanata ng ating kwento. Pero kung bago ka pa lang sa channel na ito, i-like at i-share ang video at i-click ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa aming mga kwento. Inilapag ni Isabel ang romance pocketbook na dinala niya dahil inakala niyang magiging kabagot-bagot ang hapong iyon. Ngunit nairita lamang siya sa predictable plot ng kwento. Tumingin siya sa walang lamang bleacher seats at sinikap niyang huwag pansinin ang activity na nagaganap sa ibaba, sa court kung saan ginagawa ang practice session ng team ni Rodel. Wala naman kasi siyang naiintindihan tungkol dito. Pero hindi niya kayang ignorahin ito. 11 mga higanteng lalaki ang nagsisigawan at ang kanilang mga rubber shoes ay nag-iingitan across the polished wooden floor nang magsimula ang practice. Natigagal si Isabel. Sa tingin niya ay may 20 bolang lumilipad sa ere na naka-aim sa iisang basket. Paano hindi nakakabanggaan ng mga ito? Tumuon ang mga paningin ng dalaga sa isang particular player sa team. Alon na along buhok na nakalawit sa noo mula sa isang well-shaped na ulo. Kahit na hindi siya kasing tangkad ng ilang niyang teammates, may taglay itong katangian na nagbubukod sa kanya sa kanila. Ang likas na tangkad nito ay binabalanse ng tamang proportion ng pangangatawan. Pinagmamasdan ni Isabel ang straining, twisting and flexing of muscles in fascination. Matitipunong mga bisig na nangingintab sa pawis. Basa rin ng pawis ang skimpy tank top at shorts ng player. Rock hard, hair roughened, things bulged and contracted in ever-increasing motion. Napalunok si Isabel nang ma-imagine niya ang sarili niyang fragile body pressed against the granite hardness of him. Isang kabaliwan. Agad kinagalitan ng isipan ni Isabel ang sarili. Dinampot niya ang pocketbook at itinapal niya sa kanyang mukha at pinilit niyang basahin ito. Ngunit ilang sandali lamang, inilagay niya ito sa bag niya at tumayo siya. Kailangang may magawa siyang iba maliban sa maupo roon. Ipinasya niyang maghanap ng mabibilhan ng soft drinks as she made her way down to aisle. Tumingin sa kanya si Rodel just then. Kinawayan siya ng player at kinindatan. Nag-init ang mukha ni Isabel nang marinig ang pagpito at panunukso ng ibang mga player sa kasamahan ni Rodel. Nairita ang dalaga sa embarrassing scene na iyon. Marahil ay inakala ng mga teammates ni Rodel na isa siya sa mga girlfriends nito o isang fanatic na tagahanga. Isipin na nila ang gusto nila, wala siyang pakialam. Nakakita siya ng kantin at bumili siya ng coke. Pagkatapos ay nagbalik na siya sa stands. Napansin niyang nagkakagulo ang mga players. Ang dahilan ay ang grupo ng mga babaeng naka-miniskirts na tila members ng cheering squad. Kapansin-pansin na hindi nagaanong concentrated ang mga players sa kanilang practice session. Ewan ng dalaga kung bakit naiinis siya nang mapansin niyang may sexing babae na lumapit kay Rodel at malambing na nakipag-usap dito. Natapos agad ang practice session at nakahinga ng maluwag si Isabel. Sinenyasa niya si Rodel na magkikita sila sa labas bago nilisan ng dalaga ang bleachers.
Nang lumalakad na sila patungo sa kanyang Toyota, napansin ni Isabel na nakapag-shower na si Rodel. She could smell the clean, fresh scent of him at basa ang buhok nito. Gusto mo bang ako ang mag-drive? Tanong ni Rodel. Sige, kibit balikat na tugon ng dalaga. Actually, nasiyahan siya sa alok ni Rodel. Higit na gusto ni Isabel kung may nagdadrive para sa kanya. Anong masasabi mo? Tanong ni Rodel habang nagmamaneho ito. Sa ano? Sa practice session namin. Yon, okay lang although hindi ko gaanong maintindihan. Hindi ka mahilig sa basketball? Hindi, paminsan-minsan nanonood ako sa TV kung si Jojo Lastimosa yung naglalaro. Paborito mo pala siya? Oo, he is a good family man, maginoo, humble at mahusay maglaro. Nakangiti si Rodel. Oo, mahusay talaga si Jojo. Anito. Nasaktan ka na ba sa paglalaro? Oo, nangyayari naman niyan kahit kanino. Bakit? Ewan, pero mukhang mapanganib ang larong iyon. Lahat kayo out there na nagsasanggahan kaliwat kanan. Himala na hindi napipilayan. Nasa timing lamang. Paliwanag ni Rodel. Coordination, timing, and skill is the name of the game. Napansin ni Rodel na matamlay si Isabel. Anong nangyayari sa'yo? Naging napakahirap ba ang pagsama mo sa akin? Hindi naman, boring lang. Parang matamlay ka. Napagod ako. Anyway, hindi naman completely boring. Natuwa nga ako kay Miss Bubsy at sa kanyang grupo. Miss ano? Miss whatever. Isa doon sa halos hubad na mga babae na halos maglambitin sa'yo. Pinigil ni Rodel ang ngiting gustong kumawala sa kanyang mga labi. Ngunit alam niya na marahil ay iniisip ni Isabel na ikinama na niya iyong babaeng nabanggit. Iniba niya ang usapan. Wala ka bang plano ngayong gabi? Tanong niya. Bakit mo na itanong? Gusto ko sanang samahan mo ko sa SM. Gusto kong bumili ng ilang mga gamit lalo na ang damit. Tumingin si Rodel sa jeans na suot nito. Tumingin din si Isabel at tumuon ang paningin niya sa hita ni Rodel. Quickly she averted her eyes at tumingin siya sa labas ng bintana. Sige, aniya. Matagal na ring hindi siya nakakapag-shopping. Tinatamad siyang mag-isa. Pero ngayon, may kasama siya. Nasamiyon ni Isabel ang aroma ng pagkain mula sa food court sa basement ng shopping mall. May ilang oras na rin naman ang nakaraan, buhat ng mag-almusal sila kanina sa inihanda ni Rodel. Tila nabasa ni Rodel ang isipan ng dalaga. Nagugutom ka ba? Tumango si Isabel at sumagot. Oo. Napatingin siya sa kamay ni Rodel na nakadantay sa balikat niya. Sumimangot siya. Ngunit hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob para magprotesta. Gusto niya na naroroon ang kamay ni Rodel. Masarap ang pakiramdam. Nasasanay na rin siya sa katitingala to look at him kapag nag-uusap sila. Ngunit napansin din niya na napakalaki ng agwat ng height nila. Maraming napapatingin sa kanila sa mga nakakasalubong. Pinagkaguluhan pa ng ilang teenagers na panay basketball fan si Rodel nang makilala nila ang isang player ng mga beermen. Nagpapirma sila ng autograph sa basketballista. Niyaya ni Rodel si Isabel sa isang tahimik na restaurant. Magugustuhan mo ang mga pagkain dito, anang ng binata.
Nang matapos silang kumain, dumaan si Rodel sa kondo niya na pinauupahan niya. Hindi nakapalag si Isabel dahil si Rodel ang nagmamaneho. Sino ang umuupa? Naitanong niya kay Rodel nang iparada nito ang kotse. Mga kaibigan, kasual na sagot ng lalaki. Mga kaibigan? Maang na tanong ng dalaga nang makita niya ang nagbukas na pintuan. Nakabra at bikini panty lamang ito. Rodel, kailan ka pa dito? Bakit hindi ka tumawag? Malambing na bati ng babae. Naging perfectly plastic ang ngiti ni Isabel bilang tugon sa plastic ding ngiti ng babae. Marie, ipinakikilala ko si Isabel. Wika ni Rodel nang makapasok sila. Nakipagpalitan naman ng plastic ng ngiti si Isabel. Tumango ang sexy kay Isabel. At hanggang doon na lamang ang interes nito sa kasama ni Rodel. Nag-usap ang dalawa tungkol sa kung ano-ano habang nakaupo si Isabel in bored silence. Inis na ang dalaga. After spending the whole day with him, Isabel wondered kung paano pa siya tatagal ng pakikitungo rito for the rest of the night hanggang sa Lunes ng umaga. Hindi mo man lang nababanggit ang pamilya mo? Ani ni Isabel nang nasa apartment na sila. Anong gusto mong malaman? Wala naman. I'm just wondering kung kasama mo sila sa Batangas o sa bahay ninyo rito. Nasa state sila. Sa sister kong resident physician doon. I see. Ang sarap sigurong mag-abroad. Takasan ng gulo rito sa Maynila. Para sa akin, higit kong gusto rito sa sarili nating bayan. Dahil bilang professional basketball player, malaki ang kita mo at wala ka nang hihilingin pa. Natawa si Rodel. Hindi ako nagsisisi. Kung iyan ang gusto mong malaman, bahagi na ng buhay ko ang basketball. Gaano ka nakatagal naglalaro? Kung isasama ang record ko sa universidad, mga 6 na taon na. Matagal na rin pala. Wika ni Isabel. Paano ka nakapaglaro? Natawa si Rodel. Kapag isinilang kang kasing tangkad ng poste ng Meralco, marami magtutulak sa iyo patungo sa pagiging basketball player. Maganda talaga ang height mo. Hindi poste ng Meralco ang tingin niya sa makisig na athlete na panauhin niya. Iyon din bang gusto ng parents mo? Maging professional basketball player ka? Hindi. Tapos ako ng civil engineering. Pero nang nasa high school pa lamang ako, napailalim na ako sa isang mahusay na coach sa basketball. Matagal silang nagkwentuhan tungkol sa mga karanasan nila sa college. Obvious na memorable ang mga taong iyon para kay Rodel dahil may kislap sa mga mata nito habang nagbabalik tanaw siya. Nagtimpla na kape para sa kanilang dalawa si Rodel at marami silang napag-usapan. Ang anyo ng mukha ni Isabel ay may childlike innocence that birthed in fascination habang nakikinig siya sa mga college escapades ni Rodel. The softly fit living room cast a golden glow in her delicate features. Iba ang ayos ng buhok niya ng gabing iyon. It was brushed back away from her forehead at nakalaylay sa kanyang mga balikat in free-flowing midnight black curls. Kinuyom ni Rodel ang kanyang mga daliri para pigilan ang urge na haplusin ang buhok ng dalaga at damhin ang texture ng kanyang mukha at leeg na natitiyak niyang kasing lambot ng sutlang damit na suot ng dalaga. Ngumiti si Isabel. Maraming salamat nga pala sa dinner. Nag-abala ka pa? Bakit naman?
Gusto kong gawin yon. I'm sure na marami na ring nagyaya sa iyong mag-dinner. Mga former boyfriends and lovers marahil? At bakit mo naman sabing may mga former boyfriends and lovers ako? Nagkibit balikat si Rodel. Para kasing imposible namang wala. Sasagot pa sana si Isabel, ngunit naisip niyang higit na makabubuti ang tumahimik. After all, ano ngayon kung isipin ni Rodel na makabago siya at sophisticated? Tumaas ang isang kilay niya. Ikaw, ilan ang nakaraan at kasalukuyan mong girlfriends and lovers? Nangingiting napailing si Rodel. Napakarami at hindi ko na matandaan. Napangiti si Isabel at inisip niya kung gaano katotoo ang casual na remark ng lalaki. Pero marahil ay totoo nga. Habang lumalalim ang gabi, nag-iiba na ang mood ni Isabel. Unti-unti na niyang nakakagamayan ang kanyang weekend intruder. Nang hawakan ni Rodel ang kamay niya, tila isang natural gesture lamang ito at hindi siya tumutol. Tumingin siya sa kanyang maliit na slender sa kamay ng bihag ng malaking kamay ni Rodel at tila imposibleng makawala roon. Sa totoo lang, gusto niyang manatili sa palad ni Rodel ang kamay niya sa buong magdamag. Ngunit may kilig na gumapang sa kanyang braso nang humagod ang hinlalaki ni Rodel sa paikot na motion na malambot at sensitibong bahagi ng kanyang inner wrist. Tumugon ang puso niya sa expert maneuver na iyon at kumabog ito erratically against her chest wall. Her pulse racing along to keep pace. Dali-dali niyang binawi ang kamay niya. And for a moment, Rodel eyed her curiously. Anong nangyayari sa kanya? Epekto kaya ito ng alak na ininom nila ni Rodel nang mag-dinner sila sa restaurant? Hindi maaaring si Rodel ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi siya maaaring ma-attract sa lalaki. Wala silang anything in common. Wala siyang hilig sa sports lalo na sa professional basketball. Hindi maganda ang impression niya sa mga athletes dahil nang nasa college pa siya. Karamihan sa mga athletes na nakilala niya o na-date ay mga pawang mga pasang-awa na lamang dahil hindi sila nakakapag-aral ng mabuti. Hindi niya type ang mga ito. Ilang ulit na ba niyang sinaba ito sa kanyang sarili mula nang dumating doon si Rodel Espanyol. Binuksan ni Isabel ang TV set para maiwaksi niya ang mga iniisip. Nagdaan ng ilang mga sandali na hindi sila nag-usap ni Rodel at parehong nagpapakiramdaman. Nagkataong interesting ang pinapanood nilang palabas sa TV na isang lumang pelikula at pansamantala silang nag-engross dito. Marahil ay tumalab ang nainom ni Isabel na brandy plus her feeling of relaxation, kaya bumigat ang mga talukap na mga mata ng dalaga at bumigay siya sa nadamang antok. Isinandal niya ang kanyang ulo sa likuran ng sofa at naidlip. Tiningnan ni Rodel ang natutulog na babae sa tabi niya at nakadama siya ng kaibang lukso ng kanyang puso. Napaka-fragile at napakaliit ni Isabel kung ihahambing sa bulto ng pangangatawan niya at parang napaka-defenseless nito. Ngunit alam din niya ang matigas na paninindigan na nakakubli sa inosenteng katauhan niyon. Oddly, ang kombinasyong ito na mala-crazy mixture na asukal at sili ang tila umaakit sa lalaki. Masuyong humaplos ang kanang kamay ni Rodel
sa balikat ni Isabel. His fingers stroking in soft, sensual circles the silk material of her dress. Ang malamyos na floral fragrance ng dalaga stirred him more than he could ever recall, and with utmost concentration, pinilit ni Rodel na ituon ang atensyon niya sa pinapanood sa telebisyon. Biglang naalimpungatan si Isabel. Napahinga ito ng malalim nang kumurap ang mga mata at nabigla siya sa kanyang ayos. Ang kaliwang side ng kanyang mukha ay nakadantay sa bisig ni Rodel at ang kanang balikat niya ay tumutugon sa pressure ng haplos ng binata. Paano nangyari ito? Napadantay lamang kaya siya ng hindi sinasadya o ipinosisyon siya ni Rodel ng ganoon? Nevertheless, ang ganoong posisyon ay naging disturbingly sweet. Groggily, dumiretso siya ng upo at binawi ni Rodel ang humahaplos niyang kamay sa balikat ng dalaga. Saglit na napaisip si Isabel. Wala siyang balak whatsoever na payagan ang anumang physical relationship between them, at sana ay hindi magkaroon ng ganitong impresyon ang player. Pero siya ang nakatulog at wala siyang dapat sisihin kundi ang kanyang sarili. Napasinghap si Isabel nang hapitin siya gently ni Rodel to his side, and she found herself within the circle of his arms. Ngumiti sa kanya si Rodel at nakadama siya ng nanunuot na sensasyong gumuhit sa kanyang kaibuturan na tila high voltage current. Automatically, nanigas ang katawan niya. Overwhelmed by the confusing emotions wreaking havoc on her better judgment, she wanted to pull away at takasan ang lahat, ngunit simultaneously, naramdaman niyang bawat nerve fiber, muscle tendon, ay nananabik na madama ang matigas na katawan ng lalaking nakayakap sa kanya. Umawang ang mga labi ni Isabel, ngunit walang salitang lumabas. Ngunit si Rodel ang nagsalita ng pabulong. His sensuous tone fanning the sparks of desire within her to a leaping flame. Salamat sa isang napakasayang gabi, sabi ni Rodel. Matagal ko nang inaasam to. Humagod ang isang kamay niya along the slender length of her back at masuyong hinawi nito ang curtain of midnight black hair. Draggingly, minasahe ng palad niya ang sensitive cord of her upper spine. Dalawa ang naging epekto nito kay Isabel. Natunaw ang anumang depensa niya at na-off-balance siya. Dahil dito, lalong nagkadikit ang kanilang mga katawan. Itinayo siya ni Rodel at naging sunod-sunuran siya. Sa isang sandali, naramdaman ni Isabel na tumabi ang inner self niya at nakita niyang nawala lahat ang sensible defenses niya sa powerful magic ng physical contact na iyon. Desperately, nag-isip siya ng tamang isasagot sa sinabi ni Rodel at naghagilap siya ng paraan para makontrol niya ang sitwasyon. Parang mahirap paniwalaan ang sinabi mo, sabi ni Isabel at tumingin siya sa baba ng kausap. Higit madaling tumingin dito kaysa sa nangungusap na mga mata ng lalaki na nakatitig sa kanyang mukha at mga labi in such an intimate manner. Sa palagay ko ang gabing tulad nito ay pangkaraniwan lamang para sa'yo. At bakit mo naman nasabi iyan? Masuyong humaplos ang daliri ni Rodel sa kanyang leeg hanggang sa may punong tenga ni Isabel.